Good evening, Coach. Quick update lang po sa positions ko today. Nakuha ko positions today po. So, ito po yung isa kong position, EuroCAD. So far, not so good, pero okay lang naman po siya. Not too good, not too bad. Nasa ranging siya at the moment. Yung scoring po nito, negative 4, minus 5.8. Pero kayo na umaga po kasi yung Euro, nasa ano pa eh. Nasa 2 pa yan, nasa 1 nung sinet ko po yung mga positions ko. Pero as of now, nagbago na siya. Naging ano na po talaga yung Euro, naging bearish. Pero sobrang bearish din naman ang ano. Sobrang weak naman din ang CAD. So, hinuhold ko lang siya. And I think, dahil sa daily, ayun, nagbago ulit. Ano pala. Dahil sa daily, ano pa naman siya sa daily, bullish pa naman siya sa daily, okay pa naman siya kasi, and yung risk meter natin about EuroCAD, on the day lang naman siya, risk off. So far, I'll see, manage ko na lang siya later on, pero okay to hold pa naman siya, and at the same time, ang Euro naman is, bukas pa naman po yung news yung news sa Euro at saka sa CAD, so okay siya to hold overnight. At least yun po yung isa compare. Ito naman po yung isa kong position, Coach, na nakuha ko na GBP CAD, bali 0.3 and minus 5.5 po yung position natin. So far okay din naman siya. Nagkakaroon siya ng bullish progression, Coach. Tapos yung ano niya, very bullish din naman. Risk on niya, risk on po tayo yan. Bias ko is buy. Check ko lang po yung Forex Factory. I think wala naman din po siyang sobrang major na news. Wala po, ano lang po, CAD lang ang news niya sa Friday. GBP is normal. So risk ko po dyan is 65 pips to 50 pips. Dito ko lang po kasi kinuha kasi nga po medyo pa-weekend na rin. Ayan, sa first ano lang, dito lang sa first supply. Pwede ko naman ilaban hanggang dito, kuha ko ng mga 100 pips siguro to. Ayan. Pero I don't think kailangan pa. Sige na. Pwede naman control din, pwede naman palitan mo kaya. Pero yeah, okay naman po siya so far. Monitor ko na lang po to. 50 pips ang 0.3 lot size kasi 0.03 lot size na po ginagamit ko, pero I think 100 pips pwede yan eh. Pero okay na rin naman na po na ito, so I can add. Ang dami ko pong position na hindi pa activated, so okay na naman po siya. Monitor ko na lang po. And then ito po, Coach, yung last position ko so far. Pinakamagandang position ko po this time. Euro AUD minus 3, tas minus 6.4, pero kanina po nasa ano rin yun. So far napapalit na yung Euro pero sobrang hina talaga ni AUD, so I think sobrang okay pa rin siya i-hold. Plus tapos na yung mga news po rin dito sa Euro AUD. Wala na siyang news, and sobrang hina po ng ano dahil sa CPI, although 2.2% lang naman, but still nagkaroon siya ng hindi magandang effect. Actually meron pa yata wala na. So nagkaroon siya ng hindi sobrang gandang effect talaga, na talagang humina yung AUD, so nagpump yung Euro sa kanila. So sa ngayon po, we're up 60 pips. Risk of trade na to. Iniisip ko po kung papasok, maglalagay pa ulit ako ng entry. Smart pa ba maglagay ng entry po? Pero gameplay 1 din po ginamit ko dyan, Coach. And yeah, so far 60 pips na tayo. Target ko lang itong 100 pips, about 100 pips yan. Itong first week rejection na to. Nag-close, napansin ko naman din po na nag-close na siya above
ay almost nag-close na siya above, almost above sa supply. So sa hourly supply niya, and also sa H4 supply niya nag-close above na rin siya. So good chance na maabot niya yung TP natin, and just leave it, risk off na po yan, 30 pips up. And kung may ma-activate pa po, i-watch ko na lang ulit. Tingnan ko na lang po kung ano meron pa. I think USD is magandang i-trade ang USD ngayon. Sobrang ganda ni USD. Hanap po ako ng position sa USD. Pero so far kasi yung mga USD pair is nagliparan na. So I'll just wait for structures. Thank you, coach. Bukas po ulit. Update ko na lang po bukas.